Panag, ang mga bata, tagalangit yan. Hindi pupunta yan kahit saan. Pupunta sa impyerno, pupunta sa limbo. Sabi ng mga pare, pupunta ka sa limbo pag hindi nabinyagan. Sino lulukohin nyo? Yung Papa sa Roma mismo nagsabi, walang limbo. Hindi kailangan binyagan ng mga bata. Yun ang sabi ni Papa. Papa Benedicto 16. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. At sa ating episode ngayon mga kapatid, ating tatalakayin ang sinasabi ni Eliseo Soriano tungkol sa limbo of infants. Babasahin muna natin itong controversy extraordinary na vlog ni Eliseo Soriano na may pamagat na Learn Biblical Mathematics. Isinulat noong June 16, 2018. Ito po ang nakasulat. I said once in my Bible expositions that if you are going to believe the present Pope Benedict XVI, you have to disown all the previous popes before him who claimed infallibility in their teachings. Why? They all thought that there is limbo where babies who died unbaptized will go because they cannot go to heaven. Sandali. Yung sinabi niya dito, ang teachings daw ng Iglesia Katolika ay meron daw limbo where babies who died unbaptized will go because they cannot go to heaven. Ayan Mr. Soriano, I take note of this one. Meron po siyang binatayan. Ito pong limbo. Ito po yung Modern Catholic Dictionary sa pahina 319. Ayan po. Mamaya, babasahin natin yan. Papatuloy natin. I also said, if you are going to believe that 263 popes before Benedict XVI and believe in the infallibility of all of them, then you have to disown Benedict XVI, who says that there exists no limbo and unbaptized children will go to heaven. Sabay po quote ng isang article sa Metro na dyaryo dated October 5, 2006 na may pamagat na limbo does not exist, says Pope. Okay, bago muna natin ipagpapatuloy, eto po, bibigyan ko po kayo ng ideya kung ano po ba yung limbo. Kasi meron pong dalawang uri ng limbo, pero yung tatalakayin natin dito at yung tinutukoy dito sa article ay yung limbo of infants or limbo of babies. Ayan. So ano po ba ito? Itong limbo of infants o sa Latin ay limbus infantium o di naman kaya yung isa is limbus puerorum. Isa po itong hypothetical permanent status nung unbaptized infants na namatay po during their infancy period. Yan po. Tandaan natin, they are too young to have committed actual sins but not having been freed from original sin. So, ibig sabihin, yung meron sila ay yung original sin. Okay. So, yun po yung limbo of infants, mga kababayan. Ngayon, ang tanong po, ano po ba talaga ang status ng limbo na iyan, mga kababayan? Meron pong tatlong uri ng
theology, ito po yung dogma, doctrine, at theological opinion. Ayan, ipapakita natin sa inyo sa screen. Ito po, yung dogma po ay, yun po ay tinuturo ng simbahan na something that is divinely revealed. Ibig sabihin, yan po ipinapakita talaga ng Biblia, napakita po talaga yan sa mga tao. Ayan po, halimbawa, itong Assumption of Mary, yan pong halimbawa ng dogma. Meron namang doctrine. Meron pong dalawang uri yan, yung infallible doctrine at yung non-infallible doctrine. So, yung infallible doctrine, yan po ay divinely revealed. At yan po ay itinuturo ng Iglesia Katolika. Yung non-infallible doctrine naman, itinuturo po yan ng Iglesia Katolika, pero hindi po yan infallibly defined. Ayan. Pero meron namang tinatawag na theological opinion. Yung theological opinion, hindi po yan itinuturo ng Iglesia. Pero yan po ay merong mga parang theological ideas na lumulutang around the church. Pero bago muna natin ipagpapatuloy, pakinggan nyo muna yung sinasabi ni Sorianong ito tungkol sa limbo, mga kapatid. Wanag, ang mga bata, tagalangit yan. Hindi pupunta yan kahit saan. Pupunta sa impyerno, pupunta sa limbo. Sabi ng mga pare, pupunta ka sa limbo pag hindi nabinyagan. Sino lulukohin nyo? Yung Papa sa Roma mismo nagsabi, walang limbo. Hindi kailangan binyagan ng mga bata. Yun ang sabi ni Papa. Papa Benedicto 16. Nalulungkot nga ako itong papang ito pala ngayon grabe ang sakit. Meron siyang isang grabing sakit itong si Papa Benedicto. Ito lang ang kaisa-isang Papa sa Roma na umamin na hindi totoo yung limbo at hindi kailangan ng bata ay binyagan para makarating sa langit. Basahin natin itong diaryong ito na lumabas sa Europa noong Oktubre 2009. Nung ako'y pumaroon po, nakabili ako nito. Ito nakasulat dito. Na Daniel. Limbo does not exist, says Pope. All new view. The Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo, despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then, but many babies die because they are victims. Ayan, maliwanag. Ang akin lang masasabi sa inyo, mga kapatid, itong papang ito, ako ko rito sabi ko, itong taong ito, kung ito lang ay magsusuri, mag-aaral ng Biblia, hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Pero hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Nako naman, Mr. Soriano, ha? Sabi daw niya, yung limbo daw ay turo ng Iglesia Katolika. Nako, ang saya nito, ang ganda nito, mga kababayan. Ito po, ito po yung gagawin natin ngayon. Babasahin natin muli yung kanyang kinote po, yung sa Modern Catholic Dictionary na isinulat ni John Hardon noong 1966. Ito po ang nakasulat sa pahina 319, yung kinote niya kanina, hanggang 320. Ayan na, babasahin natin. Limbo. The abode of souls excluded from the full blessedness of the beatific vision, but that suffering any other punishment. They enjoy the happiness that would have been human destiny if humans had not been elevated to the supernatural order. Yan po.
Tapos, pwedeng mo yung basahin yung sa baba kasi wala na tayong oras, mga kababayan. Pero mga kapatid, pansinin ninyo, yung kanyang kinote kanina, yan po yung ating nakikita nyo sa screen. Pero, napapansin ninyo, pinutol po niya sa baba, meron siyang pinutol. Ang tanong, ito ba'y dogma o doctrine o theological opinion? Sasagutin po ng nasabing Catholic Dictionary. Ito po sa pahina 320. Kung ibababa lang natin, ito po yung nakasulat. The Church has never defined the existence of limbo, although she has more than once supported the fact by her authority. Mga members ng Members Church of God International, baka nakikinig kayo ngayon. Ulitin po namin. Hindi po kasi binasa ito ni Soriano. The Church has never defined the existence of limbo. So yung tanong, ito ba'y turo ng Iglesia Katolika bilang isang iglesia? Hindi po totoo yan. Kaya nga, tinatawag siyang theological opinion. Iba't ibang church fathers, iba't iba pong opinion sila tungkol sa ganitong konsepto ng limbo. Meron pong naniniwala, meron namang hindi naniniwala, mga kapatid. Kaya sa sinasabi mong ito, Mr. Soriano, ang mga bata, tagalangit yan. Hindi pupunta yan kahit saan. Pupunta sa impyerno, pupunta sa limbo. Sabi ng mga pare, pupunta ka sa limbo pag hindi nabinyagan. Sino lulukohin nyo? Yung Papa sa Roma mismo nagsabi, walang limbo. Hindi kailangan binyagan ng mga bata. Yun ang sabi ni Papa Benedicto 16. Na sabi daw niya, ito napakaganda ng sinabi niya dito, na teachings daw ng Iglesia Katolika, itong limbo. Ay nako, mali yan, Mr. Soriano. Kaya, busted yan, Mr. Soriano. Kapalpakan yang iyo. Nako naman. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kababayan? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kabordok at ako ang inyong Tagasuri.